Magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga panauhin. Good morning din po sa mga nasa ibaba, nanonood po sa mga senior po. At tayo po ngayon ay dadako po sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy dito, muli po ay tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito sa pagkakataon na maipahayag namin ang aming mga papuri, maibigay namin ang aming mga pagsamba sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat ninyong tanggapin ang lahat ng mga papuri, ang lahat ng aming mga pagluwalhati, Panginoon. Lahat ng ito ay para sa inyo lamang. Nawa napagpala din namin kayo, Panginoon, sa aming pagtugon, sa pagbibigay at pagbabalik ng aming mga ikapo. At ngayon sa bahaging ito, kayo naman, Panginoon, ang siyang magpala sa amin sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Ayusin niyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Alisin ninyo ang anumang mga gumugulo sa amin, anumang mga distractions na maaaring nasa paligid namin o kahit nasa kalooban po namin. At makapag-focus po kami sa inyo at sa inyong salita sa oras na ito upang patuloy naming malaman, upang patuloy kaming mapaalalahanan ukol sa inyong mga aral, mga salita, at kung ano, Panginoon, ang pinakamabuti ninyong kalooban. Gabayan niyo kami hanggang sa pagtatapos ng aming gawain, hanggang mamaya sa amin pong fellowship. Lahat ng ito ay maghatid ng kaluguran sa inyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe ukol sa isang napakahalagang aspeto ng buhay bilang mananampalataya. At ito po ay may kinalaman sa paglilingkod or servanthood. No? At kung paano ipinapahayag po na salita ng Diyos ng daan patungong tunay na kadakilaan ay matatagpuan po sa paglilingkod. No? Dito po umiikot at dito po ito dito po talaga binibigay ng salita ng Diyos. Inihayag ng salita ng Diyos ang anumang uri ng kadakilaan o karangalan na maaari nating tanggapin sa buhay po na ito, no? Ang paglilingkod po ay hindi po natin maunawaan ng hiwalay kay Kristo Jesus na siyang kanyang unang ipinakita at una pong ipinahayag, inihalimbawa para po sa atin. No? At ang unang hakbang sa kadakilaan ay ang kabaliktaran po nito dahil ang kababaang loob ang unang hakbang para makapaglingkod ang sinuman. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo, ang kababaang loob ang kanyang pinakita nang siya ay bumaba dito po sa lupa. Pero ito ang nagbigay daan para sa kanyang kagilagilalas na kapurihan at kalwalhatian. No? Tayong mga mananampalataya ay kinikilala bilang mga lingkod ng ating buhay na Diyos at kapwa lingkod naman sa isa't isa. At ang maglingkod ay isang napakalaking pribilehyo at nakita din po natin isang napakalaking responsibilidad. No? Nakita po natin ang karaang linggo kung ano po ang gawain po natin, ang pagtatalaga ng mga naglilingkod po sa iba't ibang gawain po ng iglesia. At kinikilala po natin ang katapatan ng Diyos at ganun din ang katapatan ng mga taong tumutugon sa panawagan po ng Diyos. At dahil dito, nararapat lamang po na ibigay sa Diyos ang atin pong pagsamba at pasasalamat. Kaugnay ng atin pong tema nung nakaraan, ang mensahe naman po natin ngayon ay nakatuon sa isa sa mga napaka-challenging na aspeto ng atin pong buhay mananampalataya pa rin po. At ito po ay ang buong pusong pagsunod sa Panginoon. No? Ang pagtanggap ng kaligtasan o ang pagtanggap ng kaloob ng kaligtasan ay madali lamang sa pinakamadaling salita. Ito ang madaling bahagi. Pero madidiscover din po natin ang mga kaugnay na mga bagay po nito. Matututunan natin ang patungkol sa submission sa atin pong Diyos, ang pag-commit ng iyong buhay para po sa Kanya, at ang pagsunod sa kanyang mga utos o sa pinakamalawak ang pagsunod sa kanyang mga kalooban. Ito po yung natural progression na tinuturo po sa atin ng Biblia. No? Hindi po ito nakahiwalay, hindi po ito optional, hindi po ito kung gusto mo lamang. No?
Ito po ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi po sa mga sumasampalataya kay Kristo at sumasampalataya sa Diyos. No? Patuloy tayong tinuturuan ng kanyang salita habang tayo naman ay patuloy din pong binabago ng banal na spirito. No? Tinatawag tayo ng Diyos upang sumunod para tayo ay maging banal. And again, nung nakaraang mensahe po, kabanalan naman po ang atin pong naging tema. At again, sa pinakamababaw, ang pagiging banal po ay ang pagiging hiwalay. It is being set apart, for a special purpose, for a special nature of service. Yun po yung dahilan kung bakit ito ginagawa po sa atin ng Panginoon. No? At sa pamamagitan ng mga buhay po natin na nananalig sa Kanya, ay maihayag ang kalwalatian niya sa buong mundo. No? Lahat ng ito ay babalik at babalik po sa kapurihan at karangalan ng atin pong Diyos. No? Ang pagsunod ay pwede. Hindi naman po siguro lagi, pero ito po'y pwedeng maging mahirap. Dahil ang buhay nga po natin sa mundo, sa laman, ay sinanay po talaga tayo, sa pamamaraan at mga kaisipan ng sanlibutang ito, ng laman po nating ito. Nasanay tayo na tayo ang nasusunod at ang ating mga sariling desisyon ang pinakamahalaga. Subalit, nabago yan ng atin pong makilala ang Panginoon. No? Kaya sinisikap po natin ito, meron po pa ring pagsisikap dahil hindi po ito mangyayari nang wala ka pong ginagawa, nang hindi mo po ito pinag-iisipan. Kaya kasama po dito ang mga bahagi ng pananalig, pagsasanay, pagdidisiplina at pagbabantay habang sinisikap po natin na sumunod po sa Kanya. Maraming mga bagay ang tinuturo ng salita ng Diyos ukol sa pagsunod at ang kabaliktaran din po nito, ang pagsuway. No? At nawa lahat ng nakikinig po sa atin ay makatugon sa mga katotohanan ito ng nararapat. Ang pamagat po ng atin pong mensahe ngayon ay an obedient heart. No? An obedient heart. Mga kapatid, pinapakilala sa atin ang salita ng Diyos na ang atin pong Panginoon ay nalulugod at naluluwalhati kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. At sa kabaliktaran din naman po, ang pagsuway sa Diyos ay nadudulot din po ng malalagim na mga bunga at resulta sa atin pong buhay. No? Ano po ba ang makikita po natin sa salita po ng Diyos? Una sa lahat, ang pagsunod ay nandyan na po. Pangunahin po yan sa mensahe na tinanggap ng isang Kristiyano. Ito ay sentro kahit po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan na ang kaligtasan ay naging posible lamang dahil sa pagiging masunurin ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya dito sa mundo natin. Ito ang pinapaalala ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya na dapat maging katulad o kaparehas ang kaisipan kay Kristo, patungkol o kaugnay ng kanyang kababaang loob at ng kanyang pagiging masunurin. Gaya ng sinabi po niya sa Pilipos Kabanata 2, 5-8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. No? Ang pagiging masunurin ni Kristo, kanyang ipinakita, pinahayag at ipinamuhay, ay ang siya rin namang iniuutos niya para po sa mga sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga alagad o doon sa mga kumikilala sa Kanya, gaya ng Kanyang sinabi sa Aklat ng Juan, Kabanatang 8, 31-32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ganon din naman ito ang sinabi niyang kaugnay ng pinakadakilang pagpapala.
Meron pong pumuri sa Panginoon o technically hindi para sa Diyos, ano, para sa Panginoon, ano, pero ito ang sinabi sa Lucas 11:27 hanggang 28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, "Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." No? Hindi ko po alam, naranasan niyo na po ba 'yan? Sasalita kayo, ano ang palad ng nanay mo? No? Pero hindi ko po alam kung ano pong kultura at tradisyon nito, no, kung normal po ba 'yan sa kanila, no? Pero 'yan, meron pong sumigaw habang nagsasalita ang Panginoon, ano? Pero ang sagot ng Panginoon, ano po? Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. No? 'Yun ang tunay na mapalad. 'Yun po yung kinukumpara ng Panginoon, ano, doon sa papuring binigay na isinigaw sa kalagitnaan ng maraming tao. No? Ang pagsunod sa Diyos ang siyang nagbibigay indikasyon ng atin pong relasyon sa Kanya. No, ulitin ko po, no? Ang pagsunod natin sa Diyos ang nagbibigay indikasyon kung ano po ba talaga ang atin pong relasyon sa Kanya. Kasi ganito lang po yan, ano, no, kasimpleng tignan. Kung tunay na tayo ay nananalig sa Kanya, naniniwala tayo sa Diyos, kung sino siya, ano ang lahat ng kanyang mga ginawa, ano pa ang mga gagawin niya sa hinaharap, at kung tunay na nagtitiwala po tayo sa Kanya, hindi po mahirap idugtong doon sa ganong kaisipan na, di kung ganon, nararapat lang na makinig tayo sa Kanya. Paniwalaan natin ang lahat ng Kanyang sinasabi, at kung meron siyang iniuutos o sa mas mababaw, meron po siyang pinapagawa sa atin, ay dapat nating sundin ang Kanyang sinasabi. No? Kasi yun eh. Yun yung magpapakita ng ganong kasimpleng ugnayan po natin sa Kanya. Kasi madali lang din pong basahin ito sa kabilang banda o sa pabaliktad. Ano? Kung sinusuway natin ang Diyos, ano ang dahilan? Dahil hindi ka naniniwala sa Kanya? Hindi ka naniniwala sa Kanyang mga sinasabi? O dahil ba sa tingin mo'y mas marunong ka? O dahil ba, anong dahilan? Meron din pong matutukoy tayong dahilan kung ano po ang atin pong pagtugon sa utos o sa kagustuhan ng atin pong Panginoon. No? Maaring ang dahilan ay pagrerebelde, pagiging makasarili. Maaring ang dahilan ay ang pagiging palalo, mataas na pagtingin sa ating mga sariling desisyon at sa ating sariling kagustuhan. No? Our obedience or lack of obedience reveals the state of our heart. At yun po mismo, yun pa lang po, no, yun na po yung punto ng mensaheng ito. Mapaalalahanan tayo ngayon na kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng may pagsunod sa Kanya. Tungayan po muna natin yung pong hindi po mabuting bahagi, yung masama pong bahagi. Number 1 is that disobedience has its consequences. No? Ang pagsuway po, lagi pong meron pong ibinubunga. Tambunga po, whether, ano po yan, tanong na lang po yan, whether mabuti po ba yan o hindi po mabuti o masama po ba talaga. Makikita po natin sa salita po ng Diyos, sa umpisang-umpisa pa lamang, sa una pa lamang, pinapahayag na ang issue ng pagsuway, ng disobedience. Noong una pa lang, hindi pa nga po nakakatagal ang tao sa lupa, hindi pa nga po nakapagpaparami ang tao, disobedience na po agad ang naging issue ng sanlibutang ito. Ang buong dahilan kung bakit pumasok ang sumpa ng kasalanan at ng kamatayan ay dahil po sa pagsuway ng isang tao. At simula noon, ito ang naging napakaliwanag na linya na talagang tumatakbo sa kabuuan po ng buhay natin dito sa lupa, kahit na tuklasin pa natin ito sa salita ng Diyos. Meron pong linya na tumatakbo, magmula sa simula hanggang sa dulo ng pagsuway o ng hindi po pagsunod sa Diyos. No? Magmula sa panahon ng mga patriarch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, hanggang sa panahon ng paglalakbay sa ilang, hanggang sa panahon ng mga propeta at ng mga hari. No? Sa bawat punto na meron pong kaguluhan, kalungkutan, at kasawian,
makikita mo po ang mga taong pinipili na suwayin ang atin pong Panginoon. Nandun po yung lagi po silang magkarugtong. No? Sa mas malawakang usapin naman po, simula ng pagkabagsak ng tao sa kasalanan, ang pagsuway din po ang siyang naging marka ng sanlibutan po natin. No? Sanlibutan na bahagi naman din po tayo sa atin pong likas na kalagayan. Ang sabi nga po sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatang 2 po, namumuhay kayo dati sa kasalanan gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng pinuno ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. No? Iyon po ang kalalagayan po ng mundo at ng lahat ng tao sa loob ng mundong ito. No? Hindi naman din po ito nakapagtataka o mahirap pong isipin o unawain dahil ang puso ng atin pong kalikasang, ng atin pong kalalagayang makasalanan ay nire-reject po nito ang anumang bagay na nanggagaling po sa Diyos. No? Laban po labag po sa kalooban ng makasalanan ang Diyos at anumang galing po sa Diyos. Pinapakilala po ito ng ilang mga talata po, galing po sa Roma. No? Galing Kabanatang 1, 18, 19. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. No? Ngunit ano ang piniling gawin po ng tao? Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga karumal-dumal at kamuhi-muhing mga bagay laban sa Diyos. No? Talon po tayo sa talatang 28 hanggang 32. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. No? Alam natin na ang bawat masamang gawa, ang bawat baluktot na kaisipan ay aani ng puot at galit ng Diyos. Maliwanag po itong pinapahayag din sa kanyang salita. Ganon din sa Roma, Kabanata 2, 8 hanggang 9. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. No? Wala pong kawala ang sino man. No? Ang problema po dito, kahit naman sa atin pong likas na kalagayan, kahit naman maunawaan natin ang kapahayagan pong ito, hindi po ito pa rin maabot ng atin pong kalooban. No? Hindi po ito matanggap ng atin pong mga kalooban dahil sa atin pong kakulangan at dahil nga po mismo sa atin pong pagkakasala. No? Ang sabi po sa 1 Korinto Kabanata 2:14, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. No? Hindi natin ito maabot. Mayroon pong humahadlang. No? Hindi natin ito kaya.
At hindi natin ito gusto. That's the reason why people in their natural state reject the things of God. No? Hindi po 'yon aksidente, hindi po 'yon nagkataon lamang, no? Kundi ito talaga ang pangkaraniwang kalagayan ng lahat ng tao, no? Hindi niya ninanasa ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos. Wala siyang pakialam po dito. Malaman man niya, hindi niya rin susundin ito. At ito pa yung mas masakit, kung sakali mang posible na nasain ng isang natural na tao ang Diyos at ang pagiging makadiyos, ang katotohanan ng kasalanan at ang katotohanan ng sumpa nito, nagpapahayag na hindi naman din natin ito magagawa kahit na subukan pa natin. No? Sabi po naman ito sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, 7 hanggang 8. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. No? Hindi ito gusto ng natural na tao. At kung gustuhin man niya, kunwari lang na gustuhin man niya, hindi niya pa rin ito magagawa. Even if you tried, even if you work hard, even ibato mo, ibuhos mo ang lahat ng sipag at tiyaga na paborito pong panindigan ng marami sa lupa, no? Meron pong kinahuhulugan ang sipag at tiyaga, sa tamang paraan. No? Pero yung mga bagay po na hindi po abot ng atin pong patay na kalalagayan, wala pong magagawa kahit sipagan mo pa at tiyagain mo pa po yan. Hindi mo po yan maaabot dahil sinubukan mo at nagpursigi ka. It is impossible for dead people, for spiritually dead people, to please God. No? Kaya't ito po, makita po natin agad-agad, ito po ang pagkukumpara, no? Ang highlight sa pagitan po ng mananampalataya at hindi po mananampalataya. No? Ang mananampalataya ay meron na pong tamang katayuan at tamang relasyon sa Diyos, resulta ng kanyang kabutihan at biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga siya naparito para tayo ay bigyan ng landas pabalik sa Panginoon. Hindi sa ating sariling kakayahan o mga gawa, kundi lahat galing po sa kanyang kabutihan. No? Ang isang mananampalataya, hindi na po siya kaaway. Hindi na po siya malayo. Hindi na po siya stranger. Siya po ay tinubos ng dugo ni Jesus at meron na pong ugnayan sa kanya at sa Diyos. Roma Kabanata 8, talatang 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Ganon din sa talatang 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ganon din sa talatang 16 hanggang 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kaya ang pagsunod ay nararapat para po sa mga anak. No? Ito ang natural na kalagayan at kaisipan na meron dapat ang isang anak ng Diyos. No? Kaya ang pagsunod para po sa mananampalataya ay natural at sumasagana. So ang tanong ngayon, bakit po tayo ngayon nahihirapan? Why do we struggle with disobedience? No? Mismo ang Biblia ang siyang nagpapahayag sa atin sa buhay ng maraming mga tao na nauna pa po sa atin. Nag-uugat po ito lahat sa atin pong pagiging makasarili. Because of our selfish desires and our
self-centeredness. Kaaway talaga natin eh. Yan ang kaaway mo. Hindi mo kaaway ang mundo. Hindi mo kaaway yung kapitbahay mo. Hindi mo kaaway yung kapatid mo, yung magulang mo. Hindi yun ang kaaway, hindi yun ang tunay na kaaway mo. Ang tunay na kaaway mo, sarili mo. No? Kasi ang unang magpapahamak sa'yo, sarili mo rin. Yung mga pagnanasa natin, mga kagustuhan natin, mga kaisipan natin, mga lohika natin, mga diskarte natin, yan ang magpapahamak po sa atin. No? At lumalabas ang mga bagay na ito sa iba't ibang kadahilanan at pamamaraan. Sometimes through immaturity. Pag immature ka, yun na yun. Yun na yung mismong sagot. Immature ka pa eh. No? Hindi ka pa ganoong kalago, kaya lalabas po ang mga kahinaan pong ito. Mismo sa ating mga kahinaan, what our weaknesses are. No? Lilitaw po yan kung bakit tayo nagsastruggle sa pagsunod at sa pagsuway. Because of complacency. No? Pagiging kampante. No? Ay, madali lang yan. Ay, kayang-kaya ko yan. No? Ay, wala na lang sa akin yan. No? Kakibat ng pagiging ignorant. No? You do not know better. No? Dapat sana yung ignorante, yan po yung pinakamagandang pinakamagandang starting position. Kasi pag alam mong ignorante ka, yun yung hudyat, yun yung paalala sa'yo na, kailangan kong mag-aral, kailangan kong matuto, kailangan kong malaman kung ano yung hindi ko pa alam. Pero sa maraming pagkakataon dito sa lupa, ang pagiging ignorante para bang naging certificate na. Proud pa ang ibang mga tao sa kanilang pagiging ignorante, no? Or minsan simpleng katamaran, no? Katamaran, kapabayaan, o minsan naman katigasan lang ng ulo, no? Meron talagang sadyang mas matigas pa po talaga sa bato. No? Na meron po kahit na maliwanag naman na ang katotohanan, kahit na maliwanag naman na ang kapahayagan, talagang ipipilit pa rin niya yung sarili niya o yung kagustuhan niya. Because again, maybe we think that we know better. Or sometimes maybe because we think we can get away with it. Baka naman makalusot. Baka naman hindi ako makita. Baka naman hindi ako mapansin. Ang dami-daming kalokohang nangyayari sa paligid. Ako pa ba yung papansinin? Pwedeng ganun din po ang mga dahilan. Sadyang kinakalimutan kung minsan na nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Hebreo Kabanata 4:13. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo mananagot. No? Kaya't ang pagsuway, katulad din naman ng kahit anong ibang kasalanan, hindi lamang dapat iwasan ng mananampalataya, kundi dapat din pong bantayan natin. Magbantay tayo laban po dito. Napakadaling magsalita at pag-usapan ang patungkol sa pagsunod sa Diyos. Pero paulit-ulit, panahon ang siyang nagsasabi at karanasan ang nagpapakilala sa atin kung paano ang laman at ang mundo ay kaya pa rin po tayong dalhin para gumawa ng mga karumal-dumal na mga gawa laban po sa kalooban ng Diyos at mahanapan din kung minsan pa ng justification kung bakit natin ito ginagawa. No? We justify these actions to ourselves and to others. No? Dala-dala ng pagsuway ang mga matitinding mga consequence, kaya dapat po tayong maging maingat. No? Ito ngayon po natin, letter A, it breaks our intimacy with God. Una sa lahat, no? Assuming po dito na ang tinutukoy po natin ay mananampalataya na talaga. No? So doon lamang po ito magme-make ng sense. An unbeliever does not have any intimacy with the Lord. No? Pero para sa kanila na mga sumampalataya na kay Kristo, meron na tayong mabuting relasyon sa atin pong Panginoon. And disobedience and generally all sin
becomes that barrier between us and God. It disrupts our fellowship with God at galing naman po sa ating pong kalooban, nararamdaman po natin ang epekto ng hiya, no? Ng hiya, ng guilt, no? Sa atin pong pagsuway sa atin pong Diyos. Mabuti sana 'yon. Hindi po laging masama ang guilt, ano? Mabuti sana iyon kung ito ang magdadala sa atin sa tamang kaisipan at pagsisisi. Pero malungkot, alam natin itong lahat, almost all of the time, these feelings of guilt, no, ang dinadala sa atin ito ay ang paghahanap ng pagdadahilan at pagtatanggol sa atin pong mga ginawa. No? Yun ang mas madalas nangyayari po. Sinisisi natin ang sirkumstansya, sisisihin natin ang ibang tao. Ito pong problema, pag hindi ka pa rin po huminto at bumalik sa puntong ito, hindi po malayo na ultimo sisisihin mo pati ang Diyos. Sisisihin mo pati ang Diyos. May sinasabi ang Kawikaan, ukol po dyan, 19 talatang 3. Ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ang galing, ano? Tao lang ata gumagawa niyan. No? Gumawa siya ng bagay, nagpahamak sa kanyang sarili, nagalit sa iba. Pero nangyayari yan. Ginawa na po natin yan. Ginawa na rin yan laban sa atin. Kaya alam nating ito ay totoo. Pero hindi po yun nagkakalayo. Sisisihin mo ang sirkumstansya, sisisihin mo ang ibang tao, ultimo, dadamay mo pati ang Diyos. Ang mabuti, ang tunay na ating ugnayan sa Diyos, hindi naman po talaga ito nag-iiba o nagbabago kapag tayo ay napapalayo sa Kanya. Hindi naman nawawala yung pagiging anak po natin. Pero gaya ng pamilya, gaya ng relasyon, gaya ng magulang sa anak, kapag tayo ay may ginagawa laban sa Diyos, meron pong nagiging hadlang. Nasisira yung relasyon. Meron pong nagiging barrier sa relationship na ito. At yun po ang unang nangyayari sa atin pong pagsuway. No? Hindi tayo makatayo sa presensya ng Diyos kasi nga nagigilty po tayo. Alam natin ang atin pong ginawa. No? Sinasabi sa aklat ng Isaiah 59:1 and 2, makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at hindi na siya makikinig sa inyong mga dalangin. No? Walang ibang humahadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Hindi dahil siya ang lumayo, hindi dahil siya ang hindi nakakarinig, kundi dahil sa atin pong mga kasalanan. No? Ang pagsuway na nagresulta sa isang gawa, sa isang maliit na desisyon na labanan ang kalooban ng Diyos ay sadyang dadami po yan. Magkukumplika at dadami pa po yan. Magmumultiply po ito. No? Parang yung nangyari po, halimbawa, kay David at sa kanyang pagkakasala kay Bathsheba. No? Ang atin pong nakagawian ay itatago natin ang atin pong pagsalansang gamit ang mas marami pang pagsuwahi. Kasi yun lang naman ang gagana. Nagkasala ka, ang gagawin pong panakip, mas lalo pang maraming pagkakasala. Which, therefore, in this case, complicates things even further. Kasi bawat kasalanan na dinadagdag mo ay may sarili din pong kabayaran. May sarili din po siyang consequence. At mas lalo lang tayong itinutulak palayo sa Diyos. No? Pag nangyari ito, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nawawala. No? Naglalaho po yan. Ang nagiging prioridad natin ngayon ay ang ating sarili at ganun din ang pagliligtas ng sarili. Self-preservation po. No? Kailangan mong gawing ligtas ang iyong sarili. Ang magandang halimbawa din ito, no, malapit kay David, ay si Haring Saul. Nung sinuway niya po ang Diyos, gaya nung nabanggit sa unang Samuel 15:22 hanggang 23.
Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. No? Matindi po yan. Hindi po ito biro. Pero nagagawan po ng paraan ng atin pong kaisipan ng kalooban na para bang gawing maliit lamang ang bagay na ito. Hindi po siya maliit. No? At hindi po siya mababaw. Pangalawa, titigas din po ang atin pong puso, ang atin pong kalooban. No? Kapag kasinaway na po natin ang Diyos, hahawa na po ito sa lahat ng bagay na may kinalaman po sa Kanya. No? Ito yung atin nga pong immediate initial response ng pagtakbo at pagtatago ng ating guilt kaysa sa harapin natin at ayusin po natin ito agad-agaran. No? Dahil meron na po ngayong hadlang sa pagitan natin at ng Diyos, ang iyong nadaramang pananabik para sa Kanya ay unti-unting mawawala. Mawawalan ka na po ng panlasa patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos at sa pagiging makadiyos. No? Mapapansin mo ngayon na, kung hindi mo mapansin sa sarili mo, mapapansin yan ng ibang tao sa iyo. Hindi ka na makahanap ng oras para sa panalangin. Nagiging manhid ka na sa pagbasa ng Kanyang salita. Kalaunan, makakahanap ka na ng dahilan para umiwas sa pagdalo ng mga gawain. Mawawalan ka na po ng malasakit sa Diyos at sa Kanyang gawain. Ang gawain niya ay magiging kabigatan at magiging kairitahan. No? Lalayuan mo ngayon ang anumang bagay na may kinalaman sa Diyos. Alam mo naman na hindi ka makapagtatago sa Diyos, pero susubukan mo pa rin ito. Gagawin mong sunod na pwede mong mas madaling gawin. Iiwasan mo ang Kanyang tupa. No? Iiwas ka kung nasan naroon ang mga hinirang ng Diyos. Iniiwasan mo ang mismong mga bagay na makakatulong sana sa iyo. Yun ang iiwasan mo. No? Mas gugustuhin nating hanapin ang mga taong questionable ang integridad. No? Sila na mga inilalayo din ang kanilang sarili sa Diyos, no? At least, pag ginawa kasi natin yon, feeling natin hindi tayo nag-iisa. No? Yan ang pansinin mo, no? Hinahanap po ng ating laman po yan. Pag may ginawa tayong masama, ang una nating hahanapin, kung sino din ang gumawa ng kasamaan katulad natin. At hahanapin mo yung mga salitang napakatatamis na, ay, ako nga rin, ganyan din ginawa ko. Ako nga rin, ganyan din ang naramdaman ko. Ako nga rin eh. O, parehas tayo eh. Yun po yan. No. Bantayan mo ang ganitong kaugalian at pakiramdam. Ito ay ang kapalaluang nagmumula sa iyong puso. Kapalaluan na isang kasalanan din naman po. Hahad lang para aminin mo ang iyong pagkakasala, hahad lang para ikaw ay makalapit sa Diyos. No? Alalahanin mo kung sino ang tunay mong kaibigan, kung sino ang tunay mong kaugnayan. Alalahanin natin yung sinabi ni Santiago, di ba? Kabanatang 4, talatang 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hindi po pwedeng kaibiganin parehas. No? Mahirap po ito. Mahirap na kalalagayan po ito kung hindi po ito mababantayan o mapipigilan. Ito ay magdudulot po ng napakatinding kapighatian na pwede naman po talagang maiwasan. Pwede naman pong malaktawan na lang po yun eh. No? Mangyayari po niyan ay lalala lamang po ng lalala ang iyong kalalagayan. No?
Mahirap po ang ganito. Sabi po ni Apostol Pablo no, sa Aklat ng Tito, Kabanata 1, 15 hanggang 16. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti. No? Yan po ay tinutukoy para po sa mga hindi mananampalataya. So bakit mo nanaisin na maging katulad ng ganoon? Bakit mo nanaisin bumalik? Dati ka naman ng ganyan eh. Pero bakit mo nanaisin bumalik sa ganoong kalagayan? Para lang protektahan ang iyong sarili, para lang protektahan ang iyong mga ninanasa. Pagpapalit mo ang Diyos para lang sa maliit na bagay. Nakakapagtaka, parang hindi mo lubos maisip, pero marami na pong gumawa niyan. Marami pong gumawa na niyan. No? Kaya ang dulo, letter C, isang buhay na magulo at na walang patotoo ang kahihinatnan. No? Nawawalan po ng kapangyarihan ang isang buhay na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Walang kapangyarihan dahil ito ang epekto ng kasalanan. Walang kapangyarihan dahil naadlangan ang iyong relasyon sa Diyos. At alam natin, kung hiwalay kay Kristo, wala po tayong magagawa. No? Nawawalan ng bisa ang patotoo dahil ang atin pong credibility bilang mga mananampalataya ay nadudungisan. At sa ibang mga pagkakataon talagang nasisira na. No? Ang integridad natin ngayon ay kine-question at pag nangyari po iyon, hindi na po paniniwalaan ni naman ang anumang sinasabi po natin. Ang hirap po nun, ang saklap po nun. Kasi tayo, nararanasan po natin yon. Ganong karaming beses na natin ipinahayag at ipinamahagi ang ebanghelyo sa ibang mga tao para lamang ang sabihin nila sa atin ay, hindi, ayoko. Nakita ko na yung ibang Kristiyano kung ano ginagawa nila. Saklap, hindi po ba? Ang saklap pag ganun po ang nangyari na. Ito ang mga taong nawalan ng kapangyarihan ang kanilang pagiging saksi. No? At nakakadurog po ng puso kapag ito ay nangyari. Kaya tayong nakaririnig nito, ang siyang magtanda. Maging maingat. Huwag nating subukin na ang Diyos sa bagay na ito. No? May mga iba sa awa at biyaya ng Diyos nakakabalik pa. Awa na lang ng Diyos po ito, no? Biyaya ng Diyos, pero hindi lahat. Kasi pag lumala na po, lumubha na po ng lumubha, mahirap na po. Pahirap ng pahirap. No? Yung succession, hindi po ba? Nasisira yung relasyon, tumitigas ang puso, tumitigas ang kalooban, nagiging mayabang, nagiging mapagmataas na. At kapag kasira na po ang lahat, mas madali na lang pong iwan ito. No? Pahayag ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kabanata 2, 21 hanggang 22, sabi niya, mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na kasulatang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila, ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na, at ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. No? Isang karagdagan pa pong punto, no? Ang isang napakalagim na epekto ng pagsuway ay humihigit po doon sa pagkaapekto nito sa buhay ng gumawa ng pagsuway. Sa maraming pagkakataon, dahil po sa pagsuway ng isang tao, ang epekto nito ay makakapagdulot ng masamang epekto sa buhay ng marami pang ibang tao labas sa kanya. Kasi ganun pong katindi yung destructiveness ng sin. Pagka ikaw gumawa ng pagsuway laban sa Diyos, hindi lang ikaw ang apektado pati mga tao sa paligid mo. No? Apektado pati ang mga wala namang kinalaman sa ginawa mo, wala namang kinalaman sa desisyon mo, pero pati sila. Maapektuhan po sila. Kung ito man ay panghihina, kung ito man ay disappointment, kung ito man ay mismong epekto ng kasalanan mo.
Kung ano man yung pinili mong gawin o pinili mong huwag gawin, no? Naalala ko po isang napakagandang larawan po diyan ay yung nangyari po kay Jonah. Jonah, basta pag nabanggit yung Jonah ay kinain ng isda, no? Pero bago nangyari yon, tandaan niyo po yung mga nangyari bago po siya umabot sa puntong yun, ano? Tinutusan ng Diyos magpahayag sa ibang lugar, pinili niyang wag gawin iyon. Sumuway siya. Maliwanag, ito naman ang isang bagay lang kay Jonah, no? Maliwanag sa kanya na ayaw niya talagang gawin 'yon. Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagkunwari, talagang ayaw niya. But it doesn't matter. Hindi naman yung pagiging tapat o pagiging sinungaling ang punto. Sumunod ka, yun yung punto kasi. Pinili niyang sumuway at pinili niyang tumakbo, magtago, no? Dinala siya nito sa barko o bangka, no? Sumakay siya. At anong nangyari? May mga kasamaan siya, may mga iba pang pasahero, may mga nagpapatakbo ng bangka, anong naganap? Hinabol po siya ng bagyo. Yung bagyo, buti sana kung yung bagyo na kay Jonah lang. Sa kanya lang mismo, sa katawan lang niya. Hindi po, alam po natin ang nangyari. No? Nagulumihanan pati yung ibang mga naglalakbay, nanalangin sila sa kanilang mga Diyos, kaya nung natagpuan nila si Jonas sa loob ng bangka, anong sinabi nila, ang ginagawa mo dyan? Halos mawasak na yung bangka, halos mamatay na tayong lahat, natutulog ka pa, ba't hindi ka manalangin sa Diyos mo? No? Tapos nung nalaman nila na, kaya pala ito nangyayari lahat dahil sa pagsuway ni Jonah. No? Kaya anong pinili nilang gawin? Diba? Gumawa pa sila, nag-draw pa sila ng lots, nagbunutan pa po sila. No? Pero ang bunot, wala naman po, hindi makakatakas si Jonah. Siya din ang nabunot. At siya po ang itinapon sa dagat. Nung tinapon siya sa dagat, nahinto yung bagyo. Nasabi natin, dapat ang mananampalataya, dala-dala nito sa kanyang presensya ay biyaya at pagpapala. Dapat. Pero pag ang mananampalataya ay sumusuway, ang dala-dala mo po bagyo. Salot ang dala mo. Sumpa ang dala mo. At unang aanin niyan ikaw sa sarili mo, pero ang masaklap ay madamay pa yung mga taong wala naman talagang kinalaman sa ginagawa mo. Pero ganun po kasi ang sumpa sa kasalanan. No? It brings disaster to others. No? The consequences are felt by other people. No? Ang pagsuway ay may negatibong mga idinudulot sa ating pumbuhay. Siguro sapat na po yung kahit dito lang po sa atin pong natalakay, na dapat itong iwasan at layuan sa lahat ng oras. No? Pinahayag na ng Biblia sa atin ang mga detalye ng mga resulta ng pagsuway ng mga tao laban sa Diyos para tayo ay matuto, para tayo ay makaiwas. No? Paalala po sa Aklat ng Galacia, Kabanata 6, Talatang 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itininim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. No? At wag nating paglaruan ang bagay na ito. Sa pangalawa po, number 2, true Christians there are characterized by their obedience. Ang mga mananampalataya, ito ang palatandaan dapat sa kanila, sa atin. No? Kapag nakita mo ang pagsunod nito, makikilala mo na siya ay tunay na Kristiyano. Ganun dapat. No? Tayo ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang para madagdagan ang ating karunungan, pero para tayo ay patuloy na mabago at maging katulad ni Kristo sa lahat ng bagay. Sabi po sa Efeso, Kabanata 5, 1-2, dahil kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang pagsunod ay magiging posible lamang kapag tuwiran nating isinusuko ang ating buhay sa Diyos. Hanggat wala pong pagsuko, lagi pong merong problema. Lagi pong merong
lagi pong merong kahirapan na mangyayari, no? We cannot obey if we still are the ones who are master of our life. Kaya nga nung sinasabi sa aklat ng Galatia, kabanatang 2:20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No? Ang pagsunod hindi din po kinaliligtaan ang kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Nakasusunod po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. No? Tandaan po natin yan. Hindi po natin yon binabaliwala. Hindi tayo makasusunod sa ating sariling pagsisikap lamang. No? Ito man ay direktang bunga lamang ng biyaya ng Diyos sa atin dahil si Kristo na nga ang nasa buhay natin kung hahayaan natin siyang maghari sa atin. At yun yung punto. Kung hahayaan natin siyang maghari sa atin. Ilang mga bagay po, ukol po dito. Letter A, obedience proves our faith. Pinapahiwatig nito ang katotohanan ukol sa atin pong pananampalataya. Basahin po natin unang Juan, kabanata 2:3-6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. No? When Christians obey God, it brings forth the real fruit of faith in Jesus Christ. No? At napakahalaga po nito. Git sa lahat para sa ating sarili. Una sa lahat, sa mundo na puno ng pagkukunwari, sa mundo na puno ng pananamantala, no? Napakahirap na po, lalo na ngayon, na pagkilalanin kung sino ba talaga ang mga tupa at sino ba talaga ang mga kambing. Marami ang nagsasabi ang kanilang na sila ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ngunit hindi naman makita sa kanilang buhay. Ang pagsunod ang siyang nagpapakilala sa atin, ang nagiging katangi-tangi sa atin pong buhay. No? Tayo na sumampalataya at nagtiwala sa Diyos, tayo na tumanggap ng biyaya at kaloob niya ng kaligtasan, ito ang dapat pong makita sa atin. Makita sa ating pamumuhay, makita sa ating patotoo. Makita kung paano tayo namumuhay, hindi kada linggo, kundi araw-araw sa lahat ng atin pong mga ginagawa. No? Nagdudulot ito ng kalakasan sa atin. No? Kasi nalalaman natin at napapalakas tayo kapag nakikita natin na tayo ay nananatiling nasa tamang layunin ng Diyos. Kasi madali lang pong tignan, yung kabaliktaran, kapag nakikita mo ang iyong sariling buhay, nasa pattern ka po ng disobedience. No? Nakakapagod po yun. At nakakapagbigay ng pagdududa, nakakapaghatid ng pag-aalala, naghahatid ng pagdadalawang isip. Pero pagka nakikita mo yung sarili mo na nakasusunod ka, kahit minsan mahirap, kahit minsan talagang challenging para sa'yo, nabuboost din ito yung atin pong confidence sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. No? Ang pagsunod natin sa Diyos ang siyang nagpapahayag kung tayo ba talaga ay nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. No? At ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi po pahihiyain kahit kailan. Sabi po sa Aklat ng Awit, 9:10, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Ganon din sa Hebreo 13:6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? No? Obedience is trust
fully realized. No, ito ang pagsunod po ay ibig lamang pong sabihin bunga ito ng buong pusong pagtitiwala natin sa kanya, no? Makakasunod ka kahit mahirap, makakasunod ka kahit na inconvenient, makakasunod ka kahit na yung sinusunod mo ay taliwas sa kung ano ang popular o ang tinatanggap ng sanlibutan, no? Pinapatunayan ng ating pagsunod ang pananampalataya natin. No? Higit pa po dito, letter B, mas mahalaga pa po ng isang antas, obedience demonstrates our love for God. Yun po yung atin pong binasa kanina sa atin pong morning devotion, 1 John, kabanatang 5, 2-3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. No? It shows that our love for God is genuine. Katulad po ng mensahe natin nakaraan po ukol sa kabanalan, no? Ang obedience ay meron din po siyang konsepto ng responsibilidad. Sa mas malubha ng isang antas yung salitang obligasyon. Nararapat na ito'y gawin at hinahanap ito sa atin, no? Katulad ng kabanalan nung nakaraan. Pero ito pa rin po yung nagbabalanse sa buong usapin. Bakit natin yun gagawin? Dapat natin yun gawin, pero bakit mo yun gagawin? Ano yung nararamdaman mo habang ginagawa mo ito? At ang nangingibabaw sa buhay po ng mananampalataya ay pag-ibig sa Diyos. Iniibig natin ang Diyos dahil inibig tayo ng Diyos. No? Inibig tayo ng Diyos, kaya natin siya iniibig. Iniibig natin ang Diyos kasi kaibig-ibig siya. Siya ay ganap, walang kapintasan, mabuti, at mapagmahal. Kaibig-ibig ang Diyos. Inibig tayo ng Diyos kahit na hindi tayo kaibig-ibig. Yun yung kaibahan. No? Kaya ang pagsunod sa Diyos ay hindi po basyo. Hindi po isang gawain na parang kailangan kong gawin wala ito yun Para bang pilit na pilit, para bang kung pwede lang wag na lang gawin, hindi na lang na talaga gagawin pero wala kailangan No? Kahit po yung kahit po yung pagkatakot. Siguro po yan yung pagkatakot po bahagi po ng paglago. Sa umpisa, maaaring yun ang pangunahing dahilan. Bakit ka sumusunod? Bakit susunod ang bata sa kanyang mga magulang? Kasi takot siya Diba? Kasi takot siya. Takot siyang maparusahan, takot siyang masaktan, takot siyang mawalan ng mga pribilehyo, kung ano pa. And meron po talaga sigurong period in our life na naaangkop po yun Lalo na sa simula, lalo nga pagka-immature ka pa. Pero hindi po ata yun pang matagalan, palagay ko. Hindi nawawala yung ating pagkatakot sa Diyos. Di ba? Yung pagkatakot sa Diyos, yan po yung tumutukoy sa reverence and awe. Di ba? Paggalang at respeto sa Diyos, yun yung fear of the Lord Pero kung literal na, kaya ka lang sumusunod kasi takot kang maparusahan, okay naman yun, pero parang hindi yun yung pinakamabuting kalalagayan dapat. Di ba? Kasi pambata lang po siya Pambatang kaisipan lang po yung ganon. Ang mas mataas ang antas ay sumusunod ka kasi mahal mo siya. Kasi iniibig mo siya, kasi naniniwala ka sa kanyang mga utos at kanyang mga sinasabi. Nagtitiwala ka na hindi kanya ipapahamak o ililigaw, kaya susunod ka sa kanya. Kasi alam mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanya. So sure, mabuti po yun na nagsisimula tayo o nararanasan din naman natin yung ayokong sumuway kasi ayokong maparusahan. Pero parang it's a life lacking joy pagka ganon. Parang kung nabubuhay ka po ng ganon, okay naman yun, pero kulang ang walang kagalakan sa puso mo. You're just barely making it by, no?
parang pasang-awa lang kasi ayaw mo lang makaramdam o makatikim ng hindi mabuti. Parang hindi po 'yun ang nakikita po natin na itinuturo ng salita ng Diyos. We recognize that God loves us, and we discover that the very commands He has given us will bring us to a life that is, one, pleasing to Him, and two, full of blessings for us. Yun pa yung isa, hindi po nag-uutos ang Diyos ng wala pong dahilan o nag-uutos ang Diyos ng wala lang. Na para bang cartoons o para bang comedy. No? Mahal mo ba ako, anak? Opo, Panginoon. Sige, tumalon ka sa bangin. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po siya ganun kababaw o hindi po siya ganun kalupit. Kung pakiramdam natin na minsan ganun ang ating nadarama sa mga iniutos ng Diyos, laliman mo pa ang iyong kaunawaan. Kasi makikita po natin ang katotohanan na ipinahayag sa kanyang salita na lahat ng kanyang utos mayroon pong mabuting layunin. Para sa atin, para sa ibang tao, higit sa lahat para sa kanyang kapurihan. No? Sabi din po sa 2 Juan, Kabanata 1, talatang 6, ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. May mga pagkakataon na mahirap ang inuutos ng Panginoon sa kasalukuyan, pero yun ang kasiguraduhan na meron ng isang mananampalataya. Nakakasigurado tayo na ang landas na ito, kapag ating sinunod, ay dadalhin tayo mas malapit doon sa kung ano ang kanyang pinakamabuting kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay ganap, mabuti at kaaya-aya sa atin pong mga buhay. Kaya't ang pagsunod dapat ay hindi po kapighatian o kabigatan lamang. Just like holiness, it can be challenging. It can require sacrifice. Ganon din po yun. Pero hindi natin to ginagawa ng napipilitan o ng bigat na para bang pwede bang wag na lang gawin to. Naunawaan kasi natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Kung mahal natin siya, susundin natin siya. Sabi po sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. At higit sa lahat, letter C, obedience brings glory to God. No? At ito naman po talaga ang pinakalayunin ng lahat ng ito. Ito ang mahalaga kahit po para sa atin na mga niligtas at pinili ng Diyos. No? Ang pinakaperpektong kapahayagan ng pagsunod sa Diyos ay matatagpuan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang kulminasyon sa kanyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan. No? At ano ang naidulot ng gawaing ito? Liban sa kaligtasan natin, liban sa kabutihan at biyaya na dumating sa ating mga makasalanan, itong pagsunod ni Kristo ay naghatid ng kaluguran, kapurihan, karangalan sa Ama. No? Sabi nga po sa Juan 6:38, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. No? Si Jesus, Kordero ng Diyos, ating tagapagligtas, ay hindi po nabuhay sa isang madali o masarap na buhay. Magmula sa kanyang kapanganakan, pinakita niya ang kababaan sa kanyang mga kahirapang tiniis sa kanyang paglilingkod. Maraming tiniis ang atin pong Panginoon. No? At ang katotohanan na ito ang nagpapakita sa atin na ang pagsunod sa Diyos hindi laging komportable. Ang pagsunod sa Diyos hindi po laging naiiwas sa panganib o kahirapan. No? Pero alam natin na ang destinasyon natin ay mabuti, maganda, at perpekto. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, doon tayo
tagpo ng pinakamalaking kagalakan. Pero hindi po ibig sabihin yung papunta doon laging masarap. No? Parang madalas yan, lalo na po ngayon, yung mga gustong magbiyahe sa malalayong lugar. Ang sarap puntahan ng mga magagandang lugar sa malayo eh. Pero para makarating doon, titiisin mo ang traffic, gulo ng kalsada, no? Pag maulan, baha, no? Pagka naman walang ulang lubak-lubak na daan, di ba? Mainit, hindi komportable, maingay, nasira yung aircon. Pero pagdating mo doon, nakakalimutan mo po lahat eh. Kasi ito naman talaga yung dahilan bakit ako lumakad eh. Bakit ako nagpunta dito. No. At ganun po ang landas pag tinitignan po natin ang atin pong buhay. Ang destinasyon ni Jesus ay ang pinakaganap na kalooban ng Panginoon. Pero para makarating siya doon, kailangan po niyang tiisin ang maraming bagay. Pero sumunod si Jesus, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama at siya naman ay niluwalhati higit sa lahat ng iba. No. Kaya ang pagsunod, wag mong isipin na para bang pagiging legalismo lamang. No? Wala kasi kailangan eh. No? Pinapaalala ko po yan, lalo na po sa mga nakakasama po sa morning devotion. Yan po yung pinaka-ayoko pong marinig. Personally, personal po yun. Yung pag tinanong ka ng tao, bakit mo ginagawa ang isang bagay, yung wala kang maibigay na sapat na sagot o dahilan. Bakit kayo hindi nyo ginagawa tong bagay na to? Wala, bawal eh. Yun, bawal? Sino nagbawal? Sino sabi? Bakit bawal? Bawal ba talaga? Hindi kasi magagalit eh, pagagalitan kami. Basta yun na yun, ginagawa namin matagal na namin ginagawa yan eh. Kailangan po, maliwanag po sa atin ano yung ginagawa natin at bakit natin ito sinusunod. Diba? Sabi po yan ni Pedro, hindi ko na po nilagay sa mensahe po. Sabi ni Pedro, maging handa tayo. Sagutin yung mga nagtatanong patungkol dun sa pag-asang nasa atin. No? Alam natin lahat ng ginagawa natin, alam natin kung bakit natin ginagawa ito at para sa natin ito ginagawa. Dapat maliwanag po sa atin. Kung hindi maliwanag, liwanagin mo, kapatid. Alamin mo, tuklasin mo. Kaya ka nag-aaral, kaya ka patuloy na dapat lumago. No. Ang pagsunod, ang dulo nito ay kapurihan at karangalan para sa atin pong Panginoon. Ang pagsunod natin, ipinapahayag ang kanyang kalwalhatian sa lahat ng mga tao. Kaya ngayon yung nakasulat sa Mateo, Kabanata 5:16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yung pinakamabuti nating pwedeng gawin ay sumunod sa Diyos. Yung pinakamabuti nating pwedeng gawin. Alalahanin natin na huwag nating balikan o ulitin ang mga pagkakamali ng mga nauna sa atin. Ang dami pong halimbawa na nakasulat sa salita po ng Diyos. Napakaraming mga babala, napakaraming mga tanda, napakaraming mga patutuo ng mga consequence ng pagsuway sa Diyos. No? Naniniwala tayo na nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita sa kapanahonang ito at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nagpupuspos sa atin. No? Kaya't huwag nating tignan ang mga aral na ito na kwento lamang o katuwaan lamang. No? Tignan nating mabuti ang mga aral na tinuturo. Gawin natin ang dapat nating gawin, iwasan natin ang dapat nating iwasan. Alalahanin natin ang mga salita ni Santiago sa Kabanatang 1, 22 hanggang 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnang mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. No? Para po sa ating pagtatapos,
alalahanin po natin kung saan nanggagaling o nagmumula ang karamihan ng mga kahirapan sa atin pong mga buhay. Madalas maiugnay natin ito either sa atin pong pagtutol o diretsang pagsuway sa kalooban ng Diyos. There will always be consequences for both obeying God and also disobeying God. Huwag nating maliitin ang pagsuway sa Diyos. Huwag nating dayain ang ating sarili. Napakarami na pong mga leksyon at aral na binigay para hindi na ito mangyari sa atin. Alalahanin natin ang dapat nating kalalagayan. Ang kalalagayan nating mabuti, ganap, at katuwa-tuwa sa harapan ng Diyos. Tayo ay mga hinirang ng Diyos, tinatawag na mga anak, at ipakita natin ang pagiging anak natin sa atin pong pagsunod sa Kanyang kalooban. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo po para po sa ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa pahayag ng inyong mga salita sa umagang ito. Patuloy na kinikilala namin ang inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Kahit dito sa mensaheng amin pong napakinggan, nawa ay maghatid po ng sapat na karunungan at gabay para sa bawat isa sa amin. Hindi ko nalalaman, Panginoon, ang kalalagayan ng puso ng inyong mga anak. Pero kayo nakikita nyo ang kalagayan naming lahat. Kaya nawa ang mensahe ngayon ay magsilbing paalala sa bawat isa. Kung meron man sa amin ang nalilihis ng landas, Panginoon, mangusap ka po sa Kanya. Paalalahanan nyo siya, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong mabiyayang mga salita. Huwag nyong hayaan na mapahamak ang sino man dahil lamang sa kapabayaan o kapalaluan. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang mensaheng ito tumimo sa aming mga puso. Hindi lamang sa aming mga isip at kalooban, kundi maisagawa namin sa aming mga pamumuhay at masunod talaga namin kayo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Patuloy, Panginoon, na pagpalain nyo kami at ang buhay naman namin ay maging pagpapala para po sa inyong pangalan habang kami nandito sa lupa. Maging mabuting mga lingkod kami, Panginoon, at dalhin namin ang magandang patotoo ng inyong pangalan sa lahat ng tao ngayon. At patuloy na sa inyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng aming pasasalamat, at sa inyo ang lahat ng kalwalatian sa umagang ito. Tanggapin po nating lahat ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaring nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.